Tapos pwede pa ba isa pang tanong, bro? Sige, go ahead. Paano po yung mga LGBTQ na tawag ito, nagsisimba tapos nangalawat ba og kanang ba kanang body of Christ? Ano po 'yun? Malaking kasalanan po ba 'yun? Tapos hindi po nagkumpisal. Yes, malaking kasalanan ng tumanggap ng Eucharist na walang kumpisal. Napakalaking kasalanan nun. Sacrilege yun, bro. Ano po? Sacrilege ang ano doon, napakabigat noon, yung hindi ka karapat dapat sacrilege yun at biblical po yun, kapatid. Bigyan mo nga, magbigay nga tayong talata, Brad Jando. Hindi ka karapat dapat, delikado yun. Lahat ng nakikinig ngayon, akala nila ang dami yan. Minsan, lalo na sa katedral o may okasyon, libo-libo yung tao, no? Yung nangungumpisal, mabibilang mo sa kamay, di ba? Tapos ang mga nagko-communion, abay libo-libo. Tapos ang daming lay minister na sinusubuan. Pero ang tanong ba ay sila ba'y karapat dapat? Nakakatakot yan. Biblically, hindi pera katikisim ha. Biblically po, 11:27 bro, yan natin hanggang 30 ng unang Korinto bro Jando. Para review nga review natin sa mga bagong taga-subscriber. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ayan, anin muna natin yun. Anong sabi niya? Letra for letra, hindi na po kailangan contextualize yan. Nagkakasala. Yan, no? So, ang katikisim kasi siya yung nagpapaliwanag, no? Biblical lahat ng sa katikisim, makala ng sulputang sekta, ano daw yung katikisim. Yun ang nagpapaliwanag. Yan ang tawag. Anong pagkakasala yan? Sacrilege. So, siya magbibigay ng term, ang katikism, ang mga magisterium natin, mga pope, ang gumawa ng katikisim. So, tuloy po 28, 29, 30. 28 muna. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ayan, yung siyasatin na yan, ay siguraduhin po natin lahat ng mga nakikinig ngayon, libo-libo sa buong mundo. Siyasatin mo, kapatid. Kasi nangyayari kung may mortal sin ka, tapos kakain ka ng banal na hostia, dagdag mortal sin yun. Paano kung nakamatayan mo, no? Later on, bibigyan natin yung ano. Napakahirap kasi yung mga wala, yung nga sabi, no? Lack of knowledge talagang can destroy you, no? Kasi chapter 4 verse 6. So, mahirap talaga. And then, ano pa yung mangyayari 29 po? 29. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Hinahatulan mo ang sarili mo. Kaya nga ako, careful ako sa ganyan. Pag may nagawang kasalanan yung isa, ganun, sasabihin ko, wag kang magko-communion. Hinahatulan mo lalo ang sarili mo. Binabaon mo sa impyerno ang sarili mo. No? At hindi lang yun. Hindi lang binabaon mo ang sa impyerno. Napakarami pa naman ngayon yan. Buong mundo, no? Napakaraming na hindi karapat dapat. Kaya pinapaalala sa atin, buti nga may ganito punto napapaliwanag natin biblically. At anong nangyayari sa mga tao dahil doon sa ginagawa nila niyan? 30 po. Okay, 30. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Ayan, no? Ilan namatay na. Ang bilis mamatay, yung iba talaga. Because, bakit? Mortal sin eh. So, ang mortal sin talaga, marami yan. Biblically po, no? Yung kasalanan talaga, talagang mamamatay kang maaga. So, totoo po yun sa kasalanan. Napakarami kung nang nakitang gano'n na sa bisyo, binabawalan ko na, pinapangaralan ko na, ayaw pang magbago hanggang yan. Aatakihin na lang sa puso, aatakihin na lang dun sa dahil sa bisyo niya. So, yun po yung pinaka, doon kapatid, no? Biblically, ano ba yung ginawa ng mga LGBTQ? May apid o nakikiapid ka, babae sa babae, lalaki sa lalaki, lahat po nakikinig ngayon. It's a sacrilege, no? Ayan, biblically,
talagang malaking kasalanan po sa Diyos yan, kapatid. So itigil na po natin, go to confession naman, kaya nandiyan yung kaparian natin para magbigay po ng kapatawaran sa mga kasalanan natin. Yun lang po, Bro Jando. Okay, Brother John Paul, okay na ba yon?